kami ba, tayo ba, dapat mangamba? Pero sinasabi ng DOH, hindi, relax lang kayo, chill lang kayo, everything is under control. Pero alam naman minsan, di ba, ang mga tao rin, hindi naman talaga mo maiwasan na mapraning. Kayo po, eksperto. Alam mo, oo, nakahanda. Dapat kasi yung pong ginawa natin nung COVID 2020, dapat bit pa rin natin siya hanggang ngayon. Kung paano paghahanda yung ginawa natin before, dapat bit pa rin po natin ngayon. Hindi tayo, tama yung sinabi ng DOH, hindi tayo dapat mangamba. Kasi iba rin kasi yung mode of transmission ng COVID, iba rin po itong sa Nipah virus. No more on contaminated food, contaminated meat. Yeah. Okay? Kaya lang nahahawa yung tao, zoonotic, nahahawa po yung tao dahil nga yung nag-alaga doon sa tao na may Nipah virus, nakuha niya yung pong virus na ito. So, kung tayo po ay magiging mapagmatsyag at tayo po ay magiging maingat talaga po, hindi naman po tayo kinakailangan po mangamba. Pero Doc, ito nga, yung ibang kapitbahay po natin dito sa Southeast Asia, naghigpit na po sila sa kanilang mga paliparan at pantalan. Are you saying po na dapat po ay sobrang maging chill naman tayo, wag na tayo masyadong maghigpit din? In place, tayo naman po, ako nagka-travel ako outside the Philippines. Pagbalik ko, nakikita ko naman po, di ba, mayroon tayong thermos ka, nakikita ko yun eh. No? So, dapat hindi mawala yun. Dapat maging vigilante. At ginagawa naman po yun ng Bureau of Quarantine, ng DOH po, pagdating po sa ating pong pantalan, sa ating pong airport, okay? So, ano naman po, masigasig naman po tayo pagdating po sa ganyan. Pero Doc Ray, no, sinabi rin kasi, nagkaroon na po tayo dito ng Nipah virus noon. In 2014, dyan nga daw sa Sultan Kudarat, na I think parang dahil po kumain ata ng horse meat. And itong mga horse meat, unfortunately, nadapuan siguro sila ng mga panike, itong mga fruit bats, so na-contaminate, yung pagkain po nila ay yun nga, lumala. Ngayon, ano yung kung sakali na tayo po ay magkaroon? Ano ba yung mga sintomas? Ano bang pwede mangyari? Ito ba'y nakakamatay? Ano ba yung mga pwede nating gawin para po mas maging malusog ang ating katawan at hindi tayo mahawaan nito kung sakali man maging malaganap ang Nipah virus? Umpisa po natin, nag-harbor ito sa tinatawag natin yung mga fruit bat, fruit bat, okay? Yung laway, ihi, dumi nitong mga bat na ito po ay napupunta po sa mga halaman, sa mga prutas, na posible pong pinagdagawang pagkain ng ating pong baboy, ng ating pong mga baka, ng ating pong mga kabayo. Okay? Kaya napupunta yun doon sa mga hayop. Ngayon, kung hindi tayo masyado mapagmatsyag at mga double dead, yung kinakain po natin ng mga baboy or kung ano man po yung mga meat na yan, posible po talaga makontamina yung pong mga meat na yan na kinakain din po ng tao. Okay? Now, kung tama po kay 2014, nagkaroon na po tayo ng ganyang klaseng kaso, nakita niyo parang hindi naman masyadong gumawa ng di ba? Correct. No? Kasi kumbaga madali naman natin siya na-contain. Madali natin siya na-contain, okay? Pero ngayon kasi syempre, yung atin sabi nga kanina, yung kapitbahay po natin ay naging pong talaga nakapantay na po. Dapat ganun din po gawin natin ng ating gobyerno po. Now, kung meron po nakapasok galing po sa Bengal, West Bengal, India, na meron, marami tayong mga kaibigan, mga kamag-anak po na mga Indian po, nandito po sa Pilipinas, di ba? Yes. At nakapasok po dito, may lagnat, may ubong sipon, masakit ang ulo, masakit ang kalamnan, okay? Dapat siguro i-isolate. Okay, i-isolate itong pasyente na to at na-imbestigahan mabuti at yung mga, kung sino pa yung mga contact person. Okay, parang ginawa natin sa COVID dati. Diba? Ganun po gawin po natin. Now, ang nakakatakot lang po kasi dito sa Nipah virus kasi 40 to 70% ang case fatality rate. Talaga pong mabilis. No, minsan po, like yung isang document case na yung pong binatilyo na nursing aide or nursing attendant sa India, siya lang yung naglipat ng pasyenteng may Nipah virus to a bed. After a while, umuwi siya ng bahay, nakaramdam siya ng simptomas. Kakaibang simptomas, ganyan, masakit ang ulo, masakit yung kalamnan, may lagnat. After 48 hours, dead ball. Nako. Yung pasyente, di ba? So yun yung mga, kasi ang nakakatakot po dito kasi, pwedeng mamaga yung utak natin, encephalitis, pwedeng mamaga yung balot ng ating pong brain, meningitis. Pag pumasok na po kasi doon, ay naku,
medyo doon tumataas yung fatality rate po natin, 40 to 75 or 70% po.